baha sa isang barangay sa San Fernando, Pampanga na dulot ng bagyong Karina, lumutang ang takot ng mga mamamayan nang mahuli sa gitna ng baha ang di umano'y isang buhaya. Takot na takot kami dahil never pang nagganon ng ganon ng hayop dito sa amin. Mga bata, sabi ko, pag may tubig, huwag kayo lulusong. Sobra po natakot. Siyempre may mga bata po dito. Sa Facebook Live na ito ng kaahan nating uploader na si Hershey, makikita ang isang lalaki na karga-karga pa ang hayop na ito na anyong buhaya. Mukhang crocodile yan, sabi ko. Parang pumapalag po siya. Buhaya nga kaya ang nahuli ng mga taga San Pedro Kutud. Sa mataas na baha sa isang barangay sa San Fernando, Pampanga na dulot ng bagyong Karina, lumutang ang takot ng mga mamamayan. Mukhang crocodile yan, sabi ko. Parang pumapalag po siya. Umaga ng July 24, kasagsagan ng bagyong Karina nang namataan ng isang tila buhaya sa barangay San Pedro Kutud sa San Fernando, Pampanga. Ang tansya namin is nasa 3 feet siya na haba. Makapal yung kaliskis. Tapos po yung nguso niya mahaba rin po na parang crocodile nga po. Ang kaahan nating si Francis o mas kilalang Ram-Ram sa kanilang lugar, aminadong natakot din nang mabalitaan na may buhaya di umanong enjoy sa pagsuswimming sa baha sa kanila. Nangyari po yun nung kasagsagan ng bagyong Karina. Nagsimula po kasi nung gabi. Napansin ng pinsan ko na yan nga maingay paggabi. Kinabukasan, parang may napansin po siya na parang buhaya. Kaya po sinabi niya po sa amin, yun, minanmanan po namin. Ang mga buhaya ay isang reptile. Meron silang malalakas na panga na may matatalas ng ngipin at pangil. Meron din silang dry at scaly na skin. Ang buhaya kayang manirahan in both land and water. Nag-evolve sila na para manirahan doon sa tubig. Yung adaptation nila, na yung kanilang body, nag-adapt na doon sa life sa tubig. Even yung ears nila, naisasara nila, yung nostrils nila, naisasara nila yan, para hindi mapasukin ng tubig. At the same time, kung titingnan mo ang buhaya, pag binukas nila yung kanilang mouth, hindi mo makikita yung loob eh. Then yung capacity nung holding on yung volumes ng air, napaprolong yung oxygen requirement nila. Kung tatanungin naman kung kaya nilang mabuhay sa flood water, yung mga bodies of water na hindi halos gumagalaw, kaya nilang mabuhay sa ganon. Pero ang tanong, buhaya nga kaya talaga ang namataang nag-hello sa mga taga San Pedro Kutud? Dahil sa paglangoy-langoy na di umunoy buhaya, binahan ng takot ang mga kababayan ni Ram-Ram. Takot na takot kami dahil never pang nagganon ng ganon ng hayop dito sa amin. Mga bata, sabi ko, pag may tubig, huwag kayo lulusong. Kasi di natin alam yung ano sa tubig. Sobra po natakot. Siyempre may mga bata po dito. Noon din ay hinuli nila ang nilalang. Oh my God, Ram-Ram na niya yun! Kahit umuulan, ang moment na ito, mainit-init na ichinika ni Hershey o Coca, kamag-anak ni Ram-Ram, sa kanyang Facebook account. Nung nakita ko pong buhat na po niya yung parang buhaya, natakot po ako. Sabi ko, Ram-Ram, baka tukain ka niyan. Sabi ko pong gano'n. Ram ka ako parang mukhang crocodile yan. Sa isa pang video, pinalibutan pa ni Ram-Ram kasamang iba pang kaibigang sina Chester at Mark ang sinasabing buhaya para mahuli. Inigutan kulat namin ng lambat. Hanggang po sa ma-corner namin na maliit na lang na bilog. Nung una po, sir, nahirapan po kami kasi inaabangan po namin siya na lumutang. Natakot po talaga kami, parang buhaya. Kaya po yung ate ko, sigaw na sigaw. Dinala ni Ram-Ram ang nahuling hayop at inilagay ito sa malalim na lalagyan. Sa puntong ito, mas nakita nila ang kilabot ng baha na hindi pala isang buhaya. Hindi isang Gar, ano yung nahuli nyo? Alligator gar daw. Sabi na buhaya eh. Hindi nga, nahuli namin isang alligator gar.
nga, alligator nga. Hindi nga. Doon na po namin nalaman na may nag-comment na po na yun pala yun. Alligator gar po yung nahuli po raw namin. Hindi naman po siya mailap sa tao. Mga gar, tama ang dinig nyo. Isang alligator gar ang nahuling hayop sa baha. Pero teka, para hindi na magkalituhan. Tinatawag mga alligator gar ang hayop na ito, hindi na talaga ito isang buhaya o alligator, kung hindi isang uri ng isda na may hawig sa alligator. Sus! Ayun naman pala eh. Ay. Ang alligator gar ay isang large species ng isda na native sa Amerika, partikular sa southeastern United States. Ito ang isa sa pinakamalaking freshwater fish sa North America. Ang pangalan nitong alligator gar ay nakuha sa malapad nitong nguso at malabuhay ang mga ngipin. At hindi dahil sa isa nga itong buhaya na reptile. Yung scales nila, hindi yan pangkaraniwang scales na ano. So, napakahirap kung masisibat yan, napakahirap i-penetrate. Dahil para siyang bony na merong enamel, katulad nung ngipin natin. At the same time, interlocking siya. Ang mga alligator gar, usually nakikita siya sa mga slow-moving na tubig. No? At most of the time kasi, mabagal lang yan lumalangoy, nag-aantay ng kanilang makakain. Kaya niyan lumaki ng up to 6, 7, or 8 feet. No? Kayang mabuhay ng mga alligator gar sa wild ng mahigit 50 years. Ang pagkahuli ni na Ram sa alligator gar ang nagbigay daan para mawala ng tuluyan ang takot ng mga tao. Laking pasasalamat ng mga tao kina Ram at sa mga kasama niya. Aba, friendly naman pala ang gar niyo na yan. Ito po ba? Ano? Ba't ako? Hindi yan, ito! Oh my God, ramraman niya yun! Pero paano nga ba nagkaroon ng alligator gar sa gitna ng baha? Bago natin alamin ang mga sagot sa mga katanungan na yan, trivia time muna. Alam niyo bang may iba't ibang kwentong bayan sa southeastern United States tungkol sa alligator gar? Isang sakip na mangingisda raw ang sobra-sobra kung manghuli ng mga isda sa ilog noon. Dahil dito, isang powerful river spirit ang nagparusa sa kanya at ginawa siya nitong isang alligator gar. Ngayon, habang buhay na siyang lumalangoy sa ilog para protektahan ang ibang mga isda. Nagsisilbi na rin siyang babala sa iba na huwag maging sakim at panatiliin ang balance ng nature. May isa ring kwento ang mga Native American tribe tungkol sa isang matapang na alligator gar na tumulong sa kanilang mga ninuno. Ayon sa kwento, tuwing may darating na malaking baha na maglalagay sa kapahamakan sa kanilang village, may isang alligator gar na mag-guide sa mga tao papunta sa safe spot sa pamamagitan ng paggawa ng mga daanan mula sa mga baha gamit ang malaki at malakas nitong katawan. Dahil dito, ang gar na ito ay hiniran nilang bayani at simbolo ng lakas at gabay. Ngayon, balikan natin ang alligator gar na nahuli ni Ram. Paano nga kaya nagkaroon ng alligator gar sa kanila at nasaan na ito ngayon? Ayon kay Ram, ang alligator gar daw pala na nahuli nila ay... May malapit pong farm sa amin, nakawala po siya. Alaga pala siya ng taga sa amin. Nakawala po siya sa farm nung tumaas po yung tubig. Dahil pag-aari ito ng isa nilang kalugar, ibinalik na rin nila ito sa may-ari. Sa TV, nanonood ako, yung National Geographic, nakikita ko yan. Hanggang sa nakapunta ako ng Angeles sa pet shop, nakita ko yun, na-amaze ako, bumili ako agad. Dito sa fish pond na ito, inaalagaan ni Angelito ang gar niya. Binili ko yun 2005, silaki lang ng soft drinks bottle ngayon. Yung small, 8 ounce. Hanggang sa ngayon, yan, napalaki ko. Alam niyo bang kayang makahinga ng alligator gar in both land and water? Dahil ito sa kanilang modified swim bladder na nag-aalaw sa kanila upang makakuha ng oxygen na sa tubig man o kaya sa lupa. Although, mukhang nakakatakot at mabangis ang alligator gar, hindi naman daw ito dapat katakutan dahil hanggang ngayon, wala pa raw naitalang attacks ito sa mga tao. Pero ayon sa eksperto, pwede pa rin daw itong pagmulan ng kapahamakan. Hindi naman sila mabilis na klase ng isda at deliberately will attack human. It's advisable na do not handle. Itlog nila is meron silang yung defense mechanism. Para mag-survive sila is yung eggs nila hindi palatable at merong lason.
eventually kung mai-ingest ng tao, maaring makasama sa kalusugan. Best is to stay away with this kind of animal. Kung gusto mong makakita, go to an aquarium or a zoo na meron a display ng gano'n. Ang bagyo, pwedeng magdala ng malalaking baha sa kung saan-saan. Kaya beware mga kaha. Baka dahil din dito, bigla na lang kayo mabulaga sa paglutang ng mga di kilalang nilalang sa inyong bakuran. Ang mabuting gawin, kilalanin bago hulihin o hawakan at lagi nang may iba yung pag-iingat. Aha!